Good morning mga ka-bookkeeper. Welcome to my channel, Bookkeeper Vlog. Please like and subscribe. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang topic natin ngayon ay magkakaroon tayo ng isang review ng debit credit para sa preparation natin sa trial balance. Para kailangan alam natin ang mga principles ng debit tsaka credit. Simulan natin mga ka-bookkeeper. Gaya ng mga sinabi ko ng mga previous video ko, ay makakita tayo sa Google ng mga sample of chart of accounts. Ang chart of accounts na to, na sample ay galing sa isang coffee shop. Makikita na natin, merong asset accounts, tsaka current assets. Sa current assets, under ng current assets, may mga petty cash, regular checking account, kung may checking account ka, payroll checking account, savings account, special account, investments sa money market, investments sa certificates of deposit. Meron ding account receivable and other receivables. Marami kayong makikita, no, ng mga magagandang sample ng chart of accounts. Kaya lang, dapat ito ating i-edit. Alisin natin yung mga hindi na applicable sa ating negosyo o hindi na applicable sa mga accounts ng ating mga kliyente. Kanina ay example yun ng current assets, ngayon ay fixed asset. Makikita niyo dyan ang mga furniture and fixtures, equipment, vehicles, at mga iba pa, no? Andyan din yung mga accumulated depreciation sa fixed asset. Ang accumulated depreciation nga pala ay contra asset account, meaning binabawas siya sa ating mga fixed assets. Meron ding example ng mga other assets, mga deposits, mga organization costs, mga notes receivable, tsaka other non-current assets. Meron ding mga sample ng liabilities. Under ng liabilities ay merong current liabilities. Nandoon makikita natin ang accounts payable, accrued expenses, sales tax payable, wages payable. Ang maganda dito sa mga accounts na to ay may mga coding na siya, no? Makikita natin. Meron dito na suta payable na hindi naman siguro applicable sa atin. Income taxes payable, other taxes payable, employee benefits payable, current portion of long-term debt, deposits from customers, other current liabilities. Ito yung mga sample na makikita natin sa Google. Gaya ng sabi ko, pwede nating edit ito ayon sa ating pangangailangan sa ating negosyo o pangangailangan sa ating mga kliyente. Meron ding long-term liabilities. Under ng long-term liabilities na notes payable, land payable, equipment payable, vehicles payable, kung umutang tayo ng lupa o equipment o sasakyan. Meron din bank loans payable or deferred revenue and other long-term na liabilities. Sa equity accounts, under nito ay merong stated capital, capital surplus, or retained earnings. Kung tinatawag mo na ang negosyo mo ay sole proprietor, pwede ang stated capital mo ay pangalan mo ang ilagay mo, tapos capital surplus, retained earnings, ang pwedeng idagdag dito na sa equity, under ng equity accounts ay tinatawag na withdrawal, owner's withdrawal. Kung ikaw ay gusto mo mag-withdraw sa iyong negosyo, ay pupwede. Yun ay matatawag natin na owner's withdrawal. Meron din tinatawag na revenue accounts or income accounts. Meron siyang sales of service, sales retail, other income, finance charges income, shipping charges reimbursement, sales returns and allowances, and sales discounts. At gaya ng sabi ko, pwede nating edit ito para akma
sa ating mga negosyo. Meron din tayong makikita ng mga sample ng cost of goods sold. Itong mga accounts na 'to ay sa mga manufacturing lang natin makikita. Pero sa mga services, sa mga merchandising na hindi natin 'to gaanong ginagamit na accounts na 'to. Puwede siya gamitin sa mga nagma-manufacturer o nagma-manufactured ng mga paninda nila at makikita mo under nun ay may mga heat and power, commission, miscellaneous factory costs. Pero kung ikaw ay coffee shop, pupuwedeng gamitin ito, pupuwede ring hindi. Depende sa iyong mga pangangailangan ng accounts. Kung may revenue account, meron ding expenses. Under ng expenses account, may mga default purchase expense, advertising, amortization, auto expenses, bad debt expenses, bank fees, cash over and short, charitable contributions expenses, commission, depreciation, duties and subscription, employee benefits sa pension plans, employee benefit sa profit sharing, flight expense, gift expense, maraming mga expenses account na pwede nating magamit sa ating negosyo. At kung gusto mong maging applicable siya, pwede nating i-edit. May mga other expense account din, mga income tax, insurance expense, interest expense, legal and professional expenses, and licenses and expenses. Marami tayong mga makikitang mga halimbawa ng mga expenses account. Ito pa merong maintenance, may meals, office expenses, payroll, other taxes, postage, rent or lease expenses, repairs and maintenance. Sa repairs and maintenance niya, merong office, merong vehicle, may supplies expenses, merong office, may telephone expenses, training expenses, travel, salaries, wages, ang mga at iba pang mga ordinary na expenses na makikita natin sa mga ordinaryong negosyo. Kayo na lang bahala mag-edit at kumuha ng mga applicable sa inyong negosyo at applicable din sa inyong mga kliyente. Pagkatapos natin makita yung mga sample ng mga accounts under ng asset, under ng liabilities, equity, under ng income or revenues account, tsaka mga expenses account. Ngayon, i-reviewin natin ang debit credit nito, kung paano ang principles ng bawat isang account na nakita natin kanina. Sa assets, kung makikita natin, ang debit ay positive, meaning kung madadagdagan ang iyong asset, sa debit account siya. Kung mababawasan siya, credit account siya mababawas. Pero kabaliktaran niyon sa liabilities, kung magdadagdag tayo ng liabilities, nasa credit account siya. At kung mababawasan ang ating liabilities, ay nasa debit account siya. Ganon din ang equity. Kung magdadagdag tayo ng equity o capital, ay nasa credit account siya. At kung mababawasan naman siya, ay nandoon siya sa credit as a debit account. Makikita nyo, ang asset, liabilities, and equity ay nandoon siya sa financial report under ng balance sheet o financial position. Ang revenue, tsaka income at expenses ay makikita naman natin sa financial report under siya ng financial operation. Gaya ng sabi ko, ang revenue tsaka income ay madadagdagan lang siya sa credit account. At sa debit naman ay kung mababawasan siya. Usually, ang expenses din ay merong debit account kung madadagdagan siya at merong pagbabawas o negative sa credit account. Kaya dapat maging familiar tayo na ang usual
nilang balance, ang asset ay nasa debit, ang liabilities ay nasa credit, ang equity ay nasa credit, ang usual balance din ng income at saka revenue ay nasa credit, at ang expenses ay nasa debit, ang usual balance nila. Ito yung mga principles na dapat nating tandaan at hindi natin dapat kalimutan kung nagre-record tayo o gumagawa tayo ng isang bookkeeping ng ating negosyo o ng ating kliyente. Ngayon, i-apply natin sa mga libro, sa cash receipt journal, na kung saan sa journal na ito ay sa libro na ito nakakatanggap tayo ng cash. Siyempre, kung sa asset account, kung makatanggap ka ng cash, ang cash is other form of asset accounts. Pag tumanggap ka ng cash, siyempre, madadagdagan ang debit mo. So, ang debit ay madadagdagan ng cash mo. At kung nagbenta ka naman ng asset, nakatanggap ka ng cash, nagbenta ka ng asset, mababawasan naman ang asset mo sa credit. Ganun din sa liabilities, kung nakatanggap ka ng cash in a form of utang, so madadagdagan ang credit mo, ang liabilities mo. Pero hindi usual sa cash receipt journal na mabawasan ang liabilities mo kung makatanggap ka ng cash. Ganun din sa equity, hindi siya usual na sa cash receipt journal ay merong equity na mababawas. Usually, kung makakatanggap ka ng cash, either may namuhunan o nagdagdag ng puhunan ang may-ari. So, kung nagdagdag ng puhunan, gaya ng sabi ko, madadagdagan ng equity sa credit side. At ganun din, halimbawa, makatanggap ka ng cash pamamagitan ng sales o benta mo. So, ang revenue income mo ay madadagdagan sa credit side. Kaya, hindi rin likely na merong sa pagtanggap mo ng cash o pag-record mo sa cash receipt journal, merong mababawas na revenue or income. Sa expenses naman, ay usually kung makatanggap ka ng cash, gumastos ka. So, ang expenses mo ay madadagdagan. Halimbawa ng office supplies, bumili ka. Halimbawa ng nagbigay ka ng sweldo sa mga salaries. So, ang usual, kung makakatanggap ka ng cash, ay sa debit side siya at saka ang credit side sa expenses. At kung sa libro naman ng Cash Disbursement Journal, naglalabas tayo ng pera. So, pag lumabas tayo ng pera, halimbawa, bumili ka ng asset mo. So, ang asset mo madadagdagan at yung cash mo under ng asset ay mababawasan. Kita nyo yung sample natin. Sa liabilities, kung halimbawa naglabas ka ng pera, pwede nating sabihin na nagbayad ka ng utang, so mababawasan yung utang mo. Ganon din sa equity, kung naglabas ka ng pera, sabihin natin, nagbigay ka ng withdrawal, so mababawasan yung kanyang capital. At ganun din pag naglabas ka ng pera sa under revenue tsaka income, mababawasan yung income mo sa debit side. Pero hindi siya likely na laging ganun ang nangyayari. Sa cash disbursement, ganun din ang credit pag naglabas ka ng pera. Hindi rin usual na pag naglabas ka ng pera ay madadagdagan yung income mo. Usually, nasa sales siya, sa cash receipt siya. Ganun din, pag naglabas ka ng pera mo under sa expenses, ay madadagdagan ang expenses mo sa debit account. Halimbawa, meron kang biniling supplies o nagbayad ka ng kuryente at mga utilities mo. So, ang expenses mo ay madadagdagan sa debit side. Hindi rin likely na merong naglabas ka ng pera na mabawasan ang expenses mo. So, kailangan tandaan natin ang mga principles na to. At kung sa general journal naman na libro,
anything ay puwedeng mangyari. Ang asset mo ay madadagdagan sa debit, ang asset mo mababawasan sa credit. Example ng general journal na entry, nagdagdag ka ng asset mo o meron kang adjusting na gagawin, pwede siyang positive, negative sa debit and credit. Ganun din sa liabilities. Sa general journal, may mga adjusting na nababawasan. Ito ang principles ng debit credit, kailangan tandaan natin lagi. Kasi sa general journal, lahat ay applicable. Gaya nung nakita nating example na hindi na-record ng yung mga direct deposit, yung mga ADA. So makikita mo positive siya sa asset sa debit at ganun din sa credit ay negative. Ganun din sa mga revenue, halimbawa may mga adjustment, may mga sales na hindi na i-record sa cash receipt. At pag nag-record tayo sa general journal, ang revenue income natin ay madadagdagan sa credit. Mababawasan din siya sa debit. Ganun din ang expenses, parehas ng ating depreciation expenses. Ang ating expenses sa debit side ay madadagdagan at ang credit side ay mababawasan. Ito yung mga usual na mga nangyayari sa bawat asset o bawat account ng libro natin kung gagamit tayo ng general journal. Lagi natin tandaan ang mga bagay na to para hindi tayo magkamali, para maging maganda ang ating recording. Kaya nga mga ka-bookkeeper, ang payo ko, dapat pamilyar tayo sa mga debit at credit para makagawa tayo ng mga journal entry sa cash receipt, sa cash disbursement, tsaka sa general journal. Napaka-importante ito kasi gagawa tayo ng trial balance. Dapat alam natin ang mga usual na balance ng bawat isang account para hindi tayo magkamali sa pag-plotting natin o sa paggawa natin ng trial balance. Kaya hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Kung meron kayong maidadagdag o kung may mga tanong kayo, please comment na lang kayo sa comment section para masagot natin. O kung ano pang mga gusto nyong marinig sa akin ay pwede nun yung isulat din sa comment section. Maraming salamat mga ka-bookkeeper. Thank you.